Kumusta po kayo, mga mahal naming nanay at ate? Sana'y payapa ang inyong puso sa araw na ito. Halina't samahan ninyo kami sa isang kwentong hindi lang tungkol sa makina, kundi tungkol sa isang anak na matagal na hinanap ng tadhana. Sa mundong minamaliit ang mahihirap at binubulag ng kapangyarihan ang mayayaman, paano kung ang tunay na dangal ay nagmumula sa tahimik na sakripisyo? Ito ang kwentong magpapaalala sa atin na ang dugo, konsensya, at kapalaran ay hindi kailanman nagkakalimutan. Ang unang bumati sa umaga sa pantalan ng amihan ay hindi ang sinag ng araw, kundi ang amoy ng alat, krudo, at ang malamig na hamog na dumadampi sa mga kinakalawang na container. Sa mundong ito, matagal nang natutunan ni Sinagdiwa Ramos na ang buhay ay may sariling ritmo, isang mekanismong kailangan mong pakinggan ng mabuti para maintindihan. Hawak ang isang lumang basahan at isang maliit na distilyador. Nakaupo siya sa isang kahoy na bangkito. Kaharap ang isang makina ng bangka na isinuko na ng may-ari. Para sa iba, ito'y bunto na lang ng walang silbing bakal. Ngunit para kay Sinag, may naririnig siyang kakaiba. Isang mahinang hinaing. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Idinikit niya ang kanyang palad sa malamig na katawan ng makina. Hinahayaan ang magaspang na kalawang na kumalmot sa kanyang balat. Hindi siya nakikinig sa ingay. Nakikinig siya sa katahimikan sa pagitan ng bawat tik-tak, sa bahagyang panginginig na nagsasabing may isang bahagi sa loob na nalulungkot. Isang piyesang wala sa kanyang tamang lugar. Hindi siya sira. Bulong niya sa sarili na para bang kausap ang isang pasyente. Nagtatampo lang. Sinag! Isang garalgal na boses ang tumawag sa kanya. Dumilat si Sinag at ngumiti. Si Lolo Gunido, na may hawak na 2 baso ng mainit na kape, ay naupo sa tabi niya. Ang kulubot sa mukha ng matanda ay parang mapa ng mga alon sa dagat. Bawat guhit ay may kwento. Kinakausap mo na naman yang mga kaibigan mong bakal, sabi ni Lolo Gunido. Inaabot sa kanya ang isang baso. Ang usok mula sa kape ay sumasayaw sa malamig na hangin. May sinasabi po kasi siya, Lolo. Sagot ni Sinag, hinipa ng kanyang kape. Tungkol sa isang gasket na masyadong masikip ang pagkakakabit. Nasasakal daw siya. Napailing na lang ang matanda, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Ikaw lang ang nakakarinig niyan. Mula pagkabata, mas pinipili mo nang kausapin ang mga tornilyo kaysa mga tao. Mas madali po silang intindihin, tugon ni Sinag. Hindi sila nagsisinungaling. Tumahimik si Lolo Gunido at tumingin sa malayo, sa isang dambuhalang istruktura na natatanaw mula sa kanilang pantalan. Ang Makiling Tidal Power Corporation, isang higante ng modernong teknolohiya na kumukuha ng kuryente mula sa lakas ng alon. Naalala ko tuloy ang kwento ng isang hari, sabi ng matanda sa mahinang boses. Isang haring nagpatayo ng toreng gawa sa pinakamatibay na bakal. Ipinagmalaki niya ito sa buong mundo. Ngunit isang araw, gumuho ito. Hindi dahil mahina ang bakal, kundi dahil nakalimutan niyang patibayin ang pundasyon. Tumingin lang si Sinag sa kanyang lolo. Alam na may mas malalim na kahulugan ang mga salita nito. Sa loob ng control room ng Makiling Tidal Power Corporation, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa alarmang tumunog kanina. Ang dambuhalang turbine, ang puso ng buong operasyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, ay ganap na tahimik. Patay. Si Soliman Makiling, ang tagapagtatag at CEO, ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin. Pinagmamasdan ang kanyang gumuguhong imperyo. Ang kanyang mukha, na laging nagpapakita ng kapangyarihan at kontrol, ay nababalot ngayon ng hindi maipintang pagkadismaya. What's the verdict? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang tasa ng kape ay hindi maitatago. Isang dayuhang engineer ang humarap sa kanya, pawis na namumuo sa kanyang noo. Mr. Makiling,
We've run every diagnostic. We've checked every line of code. It's dead. There's no logical reason for this total system failure. It's like the machine just gave up. Sa isang sulok, si Dante Lagim, ang COO ng kumpanya, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mamahaling suit ay hindi gusot. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Gentlemen, let's not panic. Every machine has a flaw. We will find it. I assure the board. This is just a temporary setback. Ngunit ang mga mata ni Soliman ay nanatili sa higanting makina. Hindi ito isang simpleng setback. Ito ay isang atake sa kanyang dangal. Sa lahat ng kanyang pinaghirapan, ang toring bakal na itinayo niya ay nagsisimula ng gumuho. Bumalik ang eksena sa pantalan matapos kumpunihin ang makina ng bangka kapalit ng ilang isda. Para sa kanilang tanghalian, inilabas ni Sinag ang kanyang kahon ng pangkintab ng sapatos. Isa-isa niyang nilapitan ng mga trabahador, nag-aalok na pakintabi ng kanilang mga botang puno ng grasa at putik. Ito ang kanyang buhay, pagkumpuni sa umaga, paglilinis sa hapon. Isang simpleng mekanismo para mabuhay. Habang naglalakad, may isang truck ng isang subcontractor ang huminto sa kanyang tabi. Hoy bata, marunong ka bang maglinis ng sahig? Kulang kami ng tao para sa isang araw na general cleaning sa loob ng makiling. Malaki ang bayad. Nag-alinlangan si Sinag. Bihira siyang pumasok sa malaking planta, ngunit kailangan nila ng dagdag na kita. Tumango siya. Ilang sandali pa, suot ang isang uniformeng maluwag sa kanya at may hawak na mop. Si Sinag ay naglalakad sa mga pasilyo ng makiling tidal power. Namangha siya sa laki at kaayusan ng lugar. Ang mga bakal dito ay kumikinang. Ang mga sahig ay malinis. Ang hangin ay amoy kuryente at bagong teknolohiya. Habang naglilinis siya sa isang pasilyo na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang dambuhalang turbine, bigla siyang napatigil. Mayroon siyang narinig. Hindi ito malakas. Hindi ito isang ingay na mapapansin ng ordinaryong tao. Ito ay isang tunog na nasa ilalim ng lahat ng iba pang tunog. Isang bahagyang kalansing na wala sa tono. Isang panginginig na hindi dapat naroroon. Isang hininga na hirap at pilit. Binitiwan niya ang mop. Lumapit siya sa salamin. Idinikit ang kanyang tainga dito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isinasara ang lahat ng ingay sa paligid at nakinig. At doon niya ito narinig ng malinaw, ang ungol ng isang higanting nasasaktan. Ang bawat oras na lumilipas sa loob ng control room ng makiling tidal power ay parang isang patak ng asido sa naghihingalong pasensya ni Soliman Makiling. Isang linggo. Isang linggong ganap na katahimikan mula sa makinang dapat sana'y simbolo ng kanyang kapangyarihan. Pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa itim na screen ng pangunahing monitor. Ang nakikita niya ay hindi ang bilyonaryong kinikilala ng lahat, kundi isang lalaking pagod, na ang buhok ay nagsisimula ng mamuti sa may sentido at ang mga matay may bakas ng pagkabalisa na hindi kayang itago ng mamahaling barong. Umalis na ang huling grupo ng mga dayuhang eksperto kaninang umaga. Ang kanilang mga salita ay umuulit-ulit pa rin sa kanyang isipan, magalang ngunit puno ng kabiguan. Mr. Makiling, it's beyond our expertise. The structural integrity is perfect. The software is clean. But there's no pulse. We suggest a total system teardown, which could take months, even years, mga buwan, mga taon. Sa mundong kanyang ginagalawan, katumbas iyon ng habambuhay. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, pumasok si Dante Lagim. May dalang isang folder. Ang presensya ni Dante ay laging kalmado, isang bagay na dati hinahangaan ni Soliman. Ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na inis. Soliman, I've prepared the preliminary budget cuts, sabi ni Dante sa malumanay na tono. We have to let go of non-essential services for now.
starting with a high-end janitorial contractor. I've found a much cheaper local team that can start today. It's a small step, but a necessary one. Tumango lang si Soliman. Ang kanyang isip ay nasa malayo. Mga budget cut. Mga pira-pirasong solusyon sa isang problemang bumubura sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya namalayan na sa desisyong yon, pinapasok niya sa kanyang kaharian ang tanging taong makakarinig sa bulong na hindi niya marinig. Ilang oras ang lumipas, si Sinag, kasama ang ilang iba pang temporaryong janitor, ay nagsimulang maglinis. Para sa kanya, ang bawat sulok ng planta ay isang bagong mundo. Ngunit habang papalapit siya sa puso ng pasilidad, ang silid, kung nasaan ang dambuhalang turbine, ang pamilyar na pakiramdam, ay muling nanuot sa kanyang sistema. Ang hinaing, mas malinaw na ngayon. Isang panginginig na dumadaloy mula sa sahig, paakyat sa hawakan ng mop, hanggang sa kanyang mga kamay. Nagpanggap siyang nagpupunas ng isang control panel na malapit sa makina. Nang walang nakatingin, marahan niyang idinikit ang kanyang palad sa malamig na metal. At doon, naramdaman niya ito. Isang lagnat. Isang bahagyang init sa isang bahagi na dapat sanay kasing lamig ng yelo. Sa ilalim ng init na yon, isang maling tibok. Paulit-ulit. Mali. May nakita siyang isang batang engineer na abala sa pagtingin sa kanyang tablet. Nilakasan ni Sinag ang kanyang loob. "Sir," mahina niyang tawag. Tumingin ang engineer, bahagyang napataas ang kilay, nang makita ang uniforme ni Sinag. "Ano yon?" Yung makina po." Nagsimula si Sinag. Itinuturo ang isang partikular na bahagi ng turbine sa likod ng salamin. "May nararamdaman po akong kakaibang vibration sa flow regulator assembly. Parang may hindi tama ang pwesto sa loob." Tinitigan siya ng engineer na para bang siya ay nababaliw. Ngumisi ito. "Vibration? Kid, this entire facility is built on seismic dampeners. What you're feeling is probably your empty stomach. Mag-mop ka na lang dyan." Tinalikuran siya nito, hindi na muling lumingon. Ang mga salitang yon ay tumama kay Sinag na parang sampal. Ang kanyang kakayahan, ang regalong ibinigay sa kanya ni Lolo Gunido, ay naging katatawanan sa lugar na ito. Napayuko siya, bumalik sa kanyang mop. Ang pakiramdam ng hiya ay mas matindi pa sa panginginig ng makina. Sa di kalayuan, si Dante Lagim ay naglalakad, sinusuri ang operasyon. Napansin niya ang maikling pag-uusap. Hindi niya narinig ang sinabi nila, ngunit nakita niya ang lahat. Ang pananabik sa mukha ng batang janitor at ang pagkainis sa mukha ng kanyang engineer. Ang tingin ni Dante ay dumapo kay Sinag. Isang malamig, walang emosyong tingin. Para sa kanya, ang bata ay hindi isang tao. Isa lang itong anino. Isang unipormadong manggagawa na walang pangalan at walang kwenta. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Ngunit si Sinag, habang nagpupunas ng sahig, ay hindi mapakali. Alam niya ang kanyang naramdaman. Alam niyang may sugat ang makina. Isang sugat na kung hindi magagamot ay tuluyan nitong ikamamata. Ang dangal niya ay nasaktan. Ngunit ang konsensya niya ay mas malakas. Hindi niya kayang talikuran ng isang pasyenteng humihingi ng tulong. Nakita niya si Dante na papasok sa isang elevator. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Sa isang iglap, binitiwan niya ang mop, tumakbo at humarang sa daraanan ng soo. Nagulat si Dante sa biglaang pagsulpot ng janitor. "What is the meaning of this?" tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Hingal na hingal, tinitigan ni Sinag si Dante sa mata. Ang lahat ng takot at hiya ay nawala. Napalitan ng isang desperadong katapatan. "Sir," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. May mali sa pagkakalagay ng flow regulator. Sinasadya po ito. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Dante Lagim ay hindi gumalaw. Tinitigan niya si Sinag mula ulo hanggang paa.
na para bang sinusuri ang isang insektong gumapang sa kanyang mamahaling sapatos. Pagkatapos, isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang hindi masaya, kundi puno ng pang-iinsulto. Sinasadya. Inulit niya ang salita. Nilalasap ito. Isang janitor ang nagsasabi sa akin na ang bilyon-bilyong pisong proyektong ito ay sinadyang sirain. Itinuro niya si Sinag gamit ang kanyang ballpen. Let me get this straight. Ikaw, na ang trabaho ay magtanggal ng dumi sa sahig, ay may natuklasang technical anomaly na hindi nakita ng mga pinakamagagaling na engineer sa buong mundo? Nagsimula ng magtipon ng ilang mga empleyado na naengganyo ng komosyon. Ang bawat salita ni Dante ay parang latigo, humahagupit sa harap ng mga nakikiusyoso. Baka naman, ikaw ang may sadya nito? Patuloy ni Dante. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at mapanganib. Baka sinusubukan mong maghasik ng maling impormasyon, industrial sabotage, o baka naman sinusubukan mong magnakaw ng ating teknolohiya? Hindi po. Mabilis na sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay nagkalamat sa desperasyon. Nararamdaman ko po. May maling resonant frequency sa bearing ng regulator. Nagdudulot ito ng microfractures na, "Enough!" Sigaw ni Dante. Sa wakas ay nawala ang kanyang pagkakalmado. "Security! Security! Get this trespasser out of my sight! Escort this thief out of the premises!" Dalalawang gwardiya ang mabilis na lumapit. Hawak na nila ang braso ni Sinag. "Sandali lang po. Pakinggan niyo muna ako." Pakiusap ni Sinag. Ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod na sa bulungan at hagikgikan ng mga taong nakapaligid. Walang sino mang kumampi sa kanya. Walang sino mang naniwala. Sa kanilang mga mata, siya ay isang hamak na janitor na lumagpas sa kanyang lugar. "Bitawan niyo ang apo ko." Ang boses na yon, kahit mahina at matanda, ay pumutol sa lahat ng ingay. Si Lolo Gunido ay nakatayo sa may pasukan. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Dante. Ang kanyang pagkatao ay simple, isang luma, ngunit malinis na polo, pantalong kupas, at mga tsinelas. Ngunit sa kanyang tindig, merong isang dangal na hindi kayang bilhin ng pera. Lumapit siya at marahang inalis ang kamay ng mga gwardya sa braso ni Sinag. Hindi pumalag ang mga ito. Nagulat sa awtoridad sa mga mata ng matanda. "Aba, kompleto pala ang pamilya." Sarkastikong sabi ni Dante. "Dinadala mo pa ang lolo mo sa trabaho. Anong susunod? Hihingi ka ng gatas." Hindi pinansin ni Lolo Gunido ang pang-aalipusta. Tinitigan niya si Dante, mata sa mata. Ang tunay na lakas ng isang bakal ay hindi nakikita sa kanyang kintab, kundi sa kanyang kakayahang manatiling buo sa ilalim ng matinding presyon. Ang isang taong mapagmataas ay parang bakal na mahina ang pagkakapanday. Sa unang pagsubok, basag. Isang nanggisi ang sumilay sa labi ni Dante. "Sentimental old fool! Wala akong panahon para sa mga bugtong mo." Humarap siya sa security head na kararating lang. "These two are a security risk. At dahil ang kumpanya ang nagbibigay ng tirahan sa mga kontraktual na manggagawa sa labas, at dahil sa ginawa nilang gulo, I want them out. Out of the factory and out of the workers' quarters before sunset." Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Hindi maaari. Ang maliit na kwartong yon ang tanging tahanan na alam niya. "Wala kang karapatan," sigaw ni Sinag. Ngunit si Lolo Gunido ay nanatiling kalmado. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang apo. "Hayaan mo na, Sinag." Bumaling siya kay Dante sa huling pagkakataon. "Wala kang alam sa dangal." Pagkatapos noon, tumalikod na sila. Ang paglalakad palabas ng planta ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Sinag. Ang bawat hakbang ay mabigat. Dala ang mga mapanuring tingin at ang bigat ng kahihiyan. Ang kanilang pag-iimpake ay tahimik at mabilis. Hindi naman marami ang kanilang gamit. Isang maliit na kahon ng mga lumang pyesa ng makina, ilang damit,
Isang kupas na larawan ng isang babaeng hindi na maalala ni Sinag at ang mga gamit sa pagkukumpuni ni Lolo Gunido. Habang isinasara niya ang kanilang pinto sa huling pagkakataon, naramdaman ni Sinag ang galit, ang lungkot, at higit sa lahat, ang pagkakasala. Dinamay niya ang kanyang lolo sa problemang ito. "Lolo, patawad po," bulong niya, hindi makatingin ng diretso. Hinawakan ni Lolo Gunido ang kanyang baba at itinaas ito. "Huwag kang hihingi ng tawad para sa pagsasabi ng totoo, apo. Ang dangal ay hindi nakatira sa isang bahay. Dito yan," sabi niya. Tinuturo ang dibdib ni Sinag. At dito, tinuro naman niya ang sentido nito. Tara na. Samantala, sa opisina ng CEO, si Soliman Makiling ay abala sa pag-aaral ng mga security report tungkol sa isang hiwalay na insidente ng pagnanakaw ng copper wires. Habang pinapanood niya ang mga kuha mula sa iba't ibang CCTV camera sa kanyang monitor wall, isang particular na screen ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang kuha mula sa turbine hall C. Nakita niya ang komosyon. Ipinlayback niya ito. Dahil sa layo at ingay ng paligid, hindi malinaw ang audio, ngunit malinaw na malinaw ang mga imahe. Nakita niya ang isang batang janitor na desperadong nakikipag-usap sa kanyang soo. Nakita niya ang takot, ngunit higit sa lahat, ang desperadong katapatan sa mga mata ng bata. Pagkatapos, nakita niya ang pagdating ng isang matanda at sa huli, nakita niya ang kayabangan at pagwawalang bahala sa mukha ni Dante habang itinuturo sila palabas. Mayroong mali sa eksena, isang bagay na hindi magkakatugma. Pinindot niya ang zoom. Itinuon niya ang kamera sa mukha ng bata bago ito tumalikod. Kahit sa malabong resolusyon, nakita ni Soliman ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang mga empleyado. Hindi takot, hindi pagsunod, kundi paniniwala. Isang binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa isipan ni Soliman Makiling. Ang gabi ay bumagsak sa imperyo ni Soliman Makiling na parang isang itim na kumot na puno ng kabiguan. Sa loob ng kanyang penthouse office na tinatanaw ang buong planta at ang madilim na karagatan, ang tanging gumagalaw ay ang anino ng isang lalaking hindi mapakali. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling brandy, ngunit hindi niya ito iniinom. Pinagmamasdan niya lang ang paglalaro ng ilaw sa kulay amber na likido na para bang naroon ang kasagutan sa lahat ng kanyang problema. 2 linggo. 2 linggo na mula nang mamatay ang turbine. 2 linggo ng pagkalugi, mga galit na tawag mula sa mga investor, at mga walang katapusang meeting na walang patutunguhan. Ang toring bakal niya ay hindi lang gumuho. Unti-unti na itong kinakalawang at tinatangay ng agos. Isinara niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe sa CCTV ay bumabalik na parang isang multo. Ang mukha ng batang janitor, ang tindig ng matanda, at ang mukha ni Dante. May mali. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang bituka, na may mali. Si Dante ay palaging masyadong perpekto, masyadong kalmado. Sa negosyo, ang sino mang hindi nagpapakita ng kahit katiting na pag-aalala sa gitna ng krisis ay alinman sa isang henyo o isang traidor. Binuksan niya muli ang kanyang monitor. Pinanood niya ulit ang video. Paulit-ulit. 10 beses. 20 beses. Sinubukan niyang basahin ang mga labi ng bata. Flow, regulator, sinasadya. Ang salitang yon, sinasadya. Isang ideyang napaka-imposible. Ngunit sa puntong ito, sa gitna ng kanyang desperasyon, lahat ng bagay ay posible. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Ang ulan ay nagsisimula ng lumakas. Sa ibaba, ang mga ilaw ng pantalan ng amihan ay kumikislap na parang mga naghihingalong bituin. Saan niya hahanapin ang batang yon? Ano nga ba ang pangalan niya? Hindi niya alam. Para sa kanya, isa lang siyang anino sa isang video.
Ngunit ang aninong yon ang tanging pag-asa niya. Bumalik siya sa kanyang mesa, dinampot ang intercom at pinindot ang isang numero na bihirang-bihira niyang gamitin. Ang direktang linya sa kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad, isang dating sundalo na tapat sa kanya sa loob ng 20 taon. Renato, sabi ni Soliman, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng isang pinal na utos. Sir, mabilis na tugon mula sa kabilang linya. May ipapahanap ako sa'yo, isang bata, janitor, at ang kanyang lolo. Itinaboy sila ni Dante 2 linggo na ang nakalipas. Hindi ko alam ang pangalan. Ipadadala ko sa'yo ang isang screenshot mula sa CCTV. Huminga siya ng malalim. Gusto kong mahanap mo sila. Ngayon din, gamitin mo ang lahat ng tauhan mo kung kinakailangan. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang sumunod. Sir, anong gagawin namin kapag nahanap na namin sila? Tumingin si Soliman sa baso ng brandy. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang laman nito sa isang halaman sa tabi ng kanyang mesa. Kailangan niya ng malinaw na isip. Dalhin niyo sila sa akin, utos niya. Dito mismo sa planta, sa main control room. At siguraduhin mong walang sino man, lalo na si Dante, ang makakaalam nito. Sa isang luma at abandonadong bodega, malapit sa dulo ng pantalan, ang tunog ng ulan sa yero nilang bubong ay mas malakas pa sa kulog. Ito ang nagsisilbi nilang pansamantalang tirahan. Si Lolo Gunido ay mahimbing na natutulog sa isang lumang banig, habang si Sinag ay gising pa, binabantayan ng isang maliit na kandila. Pinagmamasdan niya ang anino ng kanyang mga kamay sa dingding, mga kamay na sanay sa grasa, langis at kalyo. Mga kamay na nakakaintindi sa wika ng bakal. Ngunit sa mundong ito, ang mga kamay na iyon ay walang halaga. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa labas. Pagkatapos ay mga yabag. Marami. Mabilis niyang ginising ang kanyang lolo. Lolo, may mga tao. Bago pa man sila makatayo, bumukas ang pinto ng bodega. 2 lalaking nakaunipormeng pangseguridad, may dalang malalaking flashlight, ang pumasok. Ang liwanag ay tumama sa kanilang mga mukha. Si Nagdiwa Ramos? Tanong ng isa. Ang boses ay hindi galit, kundi propesyonal. Nagtago si Sinag sa likod ng kanyang lolo. Hinawakan ni Lolo Gunido ang kanyang kamay. Anong kailangan nyo sa amin? Pinapasundo kayo, sagot ng lalaki. Sino? Si Mr. Soliman Makiling. Ang pangalang yon ay nagbigay ng kaba sa dibdib ni Sinag. Bumalik sila para saktan sila, para ipakulong sila. Tila nabasa ng security head ang kanilang takot. Wala kaming masamang intensyon. Nais lang kayong makausap ni Mr. Makiling. Ilang sandali pa, sila ay nasa loob na ng isang itim na van. Binabagtas ang basang kalsada, pabalik sa lugar na nagdulot sa kanila ng kahihiyan. Pagdating nila sa main control room, ang lugar ay walang tao, maliban sa isang figura na nakatalikod sa kanila. Nakatingin sa patay na makina. Dahan-dahang humarap si Soliman Makiling. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pagmamataas na nakita ni Sinag sa mga larawan. Tumingin siya kay Lolo Gunido, pagkatapos ay kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri, hinahanap ang katotohanan. Nilunok ni Soliman ang kanyang pride. Isinantabi niya ang kanyang pagiging CEO. Sa sandaling iyon, siya ay isang taong nalulunod at ang dalawang nasa harap niya ang tanging salbabida. Sinabi mo, sinasadya, sabi ni Soliman. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa katahimikan ng silid. Hindi sumagot si Sinag. Pinanood ko ang video. Paulit-ulit. Patuloy ni Soliman, lumalakad papalapit. Hindi ko narinig ang lahat, pero nakita ko ang lahat. Nakita ko ang paniniwala sa mga mata mo. Huminto siya sa mismong harapan ni Sinag. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi lang pisikal, kundi agwat ng estado sa buhay, ng kapangyarihan,
Patunayan mo sa akin na tama ka, sabi ni Soliman. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng desperasyon. Bibigyan kita ng isang gabi. Ang mga salitang bibigyan kita ng isang gabi ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa presyo ng tubig sa ilalim ng karagatan. Para kay Sinag, hindi ito isang alok. Ito ay isang hamon. Isang pagsubok sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sa lahat ng itinuro sa kanya ni Lolo Gunido. Tumingin siya sa kanyang lolo. Hindi nagsalita ang matanda. Isang marahan na tango lang ang ibinigay niya, ngunit sapat na yon. Ang tango na yon ay nagsabing, "Naniniwala ako sa'yo, apo." Huminga ng malalim si Sinag at tumingin ng diretso kay Soliman Makiling. Sa unang pagkakataon, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. "Hindi ko po kailangan ng bayad," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Ang kailangan ko lang po ay ang susi sa lahat ng control panel at ang pangako ninyong walang sinuman ang gagambala sa amin hanggang bukas ng umaga." Tumango si Soliman. "Ibibigay ko." Ngunit ang kasunduan sa dilim ay hindi nanatiling lihim ng matagal. Isang security alert ang umabot sa telepono ni Dante Lagim. Unauthorized access sa main control room. Mabilis siyang nagpunta doon at ang kanyang muka ay nag-apoy sa galit nang makita ang eksena. Si Soliman Makiling, nakasama ang janitor at ang matandang itinaboy niya. "Soliman, what is the meaning of this?" Sigaw niya. Hindi na pinansin ang formalidad. "Nagpapaniwala ka sa isang hamak na..." "Watch your mouth, Dante." Putol ni Soliman. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. "Ang hamak na ito, ang huling pag-asa ng kumpanyang sinasabi mong pinaglilingkuran mo." "This is insane. Pinagtatawanan mo ang buong technical department. Pinapahiya mo ang sarili mo." Humarap si Soliman kay Dante. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Sa isang iglap, ang pagod na CEO ay nawala. At ang leon na nagtayo ng imperyo ang muling lumitaw. "Then let me make myself perfectly clear. Hanggat ako ang nakaupo sa silyang yon, hanggat pangalan ko ang nakasulat sa gusaling ito. This is my company, Dante. Mine. Now get out." Natigilan si Dante. Walang anumang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya sila. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. At naglakad. Paalis na may dalang isang nakakakilabot na katahimikan. Nang sila na lang ang natira, ibinigay ni Soliman ang isang access card kay Sinag. "Buong gabi, sa'yo ang lugar na ito." Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa isang observation room sa itaas, kung saan maaari niyang panoorin ang lahat mula sa likod ng isang salamin. Nagsimula na ang trabaho. Hindi nag-aksaya ng oras si Sinag. Hindi siya tumingin sa mga komplikadong diagram o mga computer screen. Sa halip, lumapit siya sa pinakapuso ng control system, isang malaking pader ng metal na may libo-libong kable sa likod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tulad ng lagi niyang ginagawa. Ang buong mundo ay nawala. Ang amoy ng alikabok, ang liwanag ng mga ilaw, ang presensya ni Soliman sa itaas. Lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang makina. Idinikit niya ang kanyang palad sa metal. Hinayaan niyang dumaloy ang hininga ng makina sa kanyang sistema. Naramdaman niya ang lagnat. Naramdaman niya ang maling tibok. Sinundan niya ito, hindi gamit ang kanyang mata, kundi gamit ang kanyang pakiramdam. Si Lolo Gunido ay hindi nakialam. Naupo lang siya sa isang silya sa gilid, tahimik na nagmamasid, na parang isang guro na pinapanood ang kanyang estudyante sa pinakamahalagang pagsusulit nito. "Lolo," bulong ni Sinag, habang ang kanyang mga daliri ay gumagapang sa isang partikular na panel. "Dito. Masakit dito." "Huwag mong hanapin ang sakit, apo," mahinang sagot ni Lolo Gunido. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Hanapin mo ang tinik na nagdudulot ng sakit.
Kahit gaano kaliit, kahit gaano katago, nandoon lang yan, naghihintay na bunutin. Sa observation room, si Soliman ay hindi mapakali. Naglalakad siya pabalik-balik. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang likuran. Pinapanood niya ang bata sa ibaba. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang ginagawa ni Sinag ay walang saysay. Nakapikit, kinakapa ang mga pader. Ngunit mayroong isang kakaibang kapayapaan at focus sa bawat galaw nito. Isang bagay na nagpapahiwatig na hindi ito kabaliwan, kundi isang uri ng henyo na hindi niya maintindihan. Sa isang madilim na pasilyo, malayo sa control room, huminto si Dante Lagim. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. "Hello?" Sagot ng boses sa kabilang linya. "It's me," sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. "The old man is desperate. He's betting everything on a street rat." Isang maikling tawa ang narinig niya mula sa kausap. "Listen closely," patuloy ni Dante. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. "Ihanda mo na ang mga papeles para sa emergency takeover. By sunrise, we will own Makiling Tidal Power." Bumalik siya sa pagsasalita sa Ingles na para bang sinisilyuhan ang kasunduan. "Prepare the papers. Soliman is about to fall." Ang oras ay gumagapang sa pader ng control room. Bawat minuto ay parang isang butil ng buhangin na nahuhulog sa isang hourglass. Hudyat ng papalapit na kabiguan o tagumpay. Para kay Soliman sa itaas, ito ay isang purgatorio. Para kay Sinag sa ibaba, ito ay isang sagradong pakikipag-usap. "Nandito ang lagnat, Lolo," bulong ni Sinag. Ang kanyang noo ay nakadikit na sa isang particular na access panel na may markang Auxiliary Flow Regulator, Sector Gamma. Dito nagmumula ang lahat. Tumayo si Lolo Gunido at lumapit. Hindi siya tumingin sa panel. Tumingin siya sa mga mata ni Sinag. Ang lagnat ay sintomas lang. Ang tanong, ano ang impeksyon? Binuksan ni Sinag ang panel. Sa loob, isang masalimuot na sistema ng mga kable, circuit board, at maliliit na tubo ang bumungad sa kanila. Para sa isang ordinaryong tao, ito'y isang gubat ng teknolohiya. Para kay Sinag, ito'y isang katawan na may karamdaman. Dahan-dahan, sinimulan niyang sundan ang bawat linya gamit ang dulo ng kanyang daliri. Hindi siya nagbabasa ng mga label. Hindi siya sumusuri ng mga metro. Pinakikinggan niya ang halos hindi marinig na ugong ng kuryente hanggang sa huminto ang kanyang daliri. "Ito," sabi niya, "isang maliit na actuator pin. Halos kasing liit lang ng isang palito ng posporo ang nakabaon sa maling port. Ang pagkakamali ay napakaliit, napakatumpak, na imposibleng ito'y aksidente. Ito ay isang sugat na ginawa ng isang siruhanong may masamang hangarin. Ang maling pagkakalagay na ito ay nagdudulot ng resonant feedback loop, isang cancer na unti-unting kumakain sa buong sistema." "Ang tinik," mahinang sabi ni Lolo Gunido, na may paghanga at lungkot sa kanyang boses. Gamit ang isang maliit na place na kinuha mula sa bulsa ni Lolo Gunido, maingat na inilipat ni Sinag ang pin sa tamang pwesto. Isang halos hindi marinig na click ang umalingaw sa katahimikan, ngunit hindi pa siya tapos. "Hindi sapat na gamutin ang sugat, Lolo," sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilaw ng control room. Kailangan ding palakasin ang katawan para hindi na ito maulit. Sa sumunod na 2 oras, hindi lang niya inayos ang mali. Gumawa siya ng mga bypass gamit ang ilang piraso ng kable. Ni-reroute niya ang auxiliary power flow para mabigyan ng suporta ang pangunahing linya. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kumpiyansa at sining na para bang siya ay isang konduktor na muling inaayos ang isang buong orkestra. Sa itaas, si Soliman ay napatigil sa paglalakad. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Sinag sa monitor. Hindi niya maintindihan ang teknikal na aspeto ng ginagawa nito, ngunit naiintindihan niya ang isang bagay na mas mahalaga.
Nakikita niya ang pagmamahal. Ang bata ay gumagalaw na may pag-aalaga, na parang isang doktor na nag-oopera sa pinakamamahal niyang pasyente. Ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsimulang gumuhit sa kalangitan. Tapos na si Sinag. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Lolo Gunido, na muling umupo sa isang sulok. Tumango ang matanda. Naglakad si Sinag patungo sa pangunahing konsole. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Inabot niya ang kanyang kamay na nanginginig ng bahagya at ipinatong ito sa isang malaking pulang switch na may markang main turbine ignition. Sa observation room, napahawak si Soliman sa salamin. Ang kanyang hininga ay namuo sa ibabaw nito. Ito na ang sandali. Ipinikit ni Sinag ang kanyang mga mata at pinindot ang switch. Sa unang segundo, walang nangyari. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na sumigaw ng kabiguan. Ngunit pagkatapos, isang mahinang ugong ang nagsimula. Isang tunog na hindi narinig sa loob ng mahigit 2 linggo. Ang ugong ay unti-unting lumakas na sinundan ng isang malalim na pagyanig. Ang mga ilaw sa control room ay bahagyang kumurap. Pagkatapos ay muling lumiwanag. Mas matindi pa kaysa dati. Sa malaking screen sa harapan nila, isang linya na kumakatawan sa turbine's RPM ay nagsimulang umakyat. Dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy. Ang dambuhalang pakpak ng turbine sa ilalim ng dagat ay nagsimulang umikot. Mabagal sa simula, na parang isang higanting nag-iinat pagkatapos ng mahabang pagkakatulog. Pagkatapos, bumilis ito, na lumilikha ng isang malakas at malusog na tunog. Ang tunog ng kapangyarihan, ang tunog ng buhay. Napadilat si Soliman. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng purong pagkamangha at ginhawa. Bumukas ang pinto ng control room ng may malakas na kalabog. Si Dante Lagim ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga berdeng ilaw na kumikinang sa buong console, ang mga metrong lahat, ay nasa stable na level. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Lumingon siya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkalito. At doon niya nakita si Soliman na bumababa na mula sa observation room. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya na parang isang agila na handa nang sunggaban ng kanyang biktima. Dante? Sabi ni Soliman. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakakakilabot. I think you and I need to have a talk. Ang titig ni Soliman makiling ay parang bakal na ipinako sa nanlalaking mga mata ni Dante Lagim. Ang katahimikan sa control room ay puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Pagkatalo, pagtataksil, at pagwawakas. Talk? What is there to talk about, Soliman? Sabi ni Dante, sinusubukang ibalik ang kanyang kumpiyansa, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitatago. The machine is working. Great. The kid got lucky. It was probably just a minor glitch that... Huwag ka nang magsinungaling, Dante. Putol ni Soliman. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim. Lumapit siya sa console. Sinag. Ipaliwanag mo sa kanya. Simply. Lumapit si Sinag. Hindi siya tumingin kay Dante. Tumingin siya sa makina na para bang ito ang tanging mahalaga sa silid. Hindi po ito glitch, sabi niya sa malinaw na boses. Ang paglalagay ng actuator pin sa maling port ay hindi aksidente. Para po kayong naglagay ng asin sa lalagyan ng asukal. Kailangan mong sadyaing gawin. At ang tanging paraan para magawa ito ay kung meron kang level 5 access code at alam mo ang eksaktong timing ng system reset. Isang tao lang po sa buong kumpanya ang may ganoong access at kaalaman bukod kay Mr. Makiling. Lahat ng mata ay bumaling kay Dante. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng lahat ng kulay. This is ridiculous! A conspiracy! Sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang paliwanag ni Sinag sa kanyang simpleng lohika
ay mas matibay pa kaysa sa anumang teknikal na ulat. Ito ang katotohanan. Renato, tawag ni Soliman sa security head. Escort Mr. Lagim out of the building. His access to everything is revoked, effective immediately. I want his office sealed. Habang kinaladkad ng mga gwardiya si Dante palabas, isang huling tingin ng purong galit ang ibinato niya kay Sinag. Isang pangakong hindi pa tapos ang lahat. Nang tumahimik na ang paligid, humarap si Soliman kay Sinag. Ang pagod at galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pasasalamat. Bata. Sinag, utang ko sa iyo ang kumpanyang ito. Sabihin mo ang gusto mo. Pera? Isang posisyon dito? Scholarship? Pangalanan mo? Kahit ano. Umiling si Sinag. Wala po akong kailangan sa mga yan. Kung gayon ano? Nagtatakang tanong ni Soliman. Ang dangal po. Sagot ni Sinag. Tumingin siya kay Lolo Gunido na tahimik pa ring nakatayo sa isang sulok. Nang pinaalis niyo kami, tinawag niyo kaming magnanakaw sa harap ng maraming tao. Ang tanging hiling ko lang po ay isang formal na paghingi ng tawad sa lolo ko at ang pagbabalik ng kanyang karapatan bilang isang matapat na manggagawa. Natigilan si Soliman. Sa buong buhay niya, sanay siyang ang lahat ay may presyo. Pera, kapangyarihan, pabor. Ngunit ang batang ito ay humihingi ng isang bagay na hindi nabibili. Tumingin siya kay Lolo Gunido at sa unang pagkakataon, tinitigan niya talaga ang matanda. Nakita niya ang dignidad sa kulubot nitong mukha, ang karunungan sa mga mata nito. Tumango si Soliman. You will have it. I gave you my word. Makalipas ang ilang oras, sa kanyang opisina, si Soliman ay nakaupo na muli sa kanyang silya. Ang araw ay sumisikat na, simbolo ng isang bagong simula. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagong misteryo ang nabubuo. Gunido, ang pangalan ng matanda. Tila pamilyar. At ang paraan ng pagtingin nito sa makina, ang mga salitang ginamit nito. Hindi ito kilos ng isang ordinaryong trabahador. Elena, tawag niya sa kanyang executive assistant sa intercom. Yes, sir? I need you to pull up some files for Dante's official termination proceedings. I want all personnel records connected to the initial construction phase of the tidal power project. Lahat. Lalo na ang mga nasa engineering team. Right away, sir. Ilang sandali pa, isang cart na puno ng mga luma at maalikabok na folder ang dinala sa kanyang opisina. Ang mga ito ay mga relikya mula sa nakaraan, mula sa panahong nagsisimula pa lang ang kanyang pangarap. Isa-isa niyang tiningnan ang mga pangalang halos nakalimutan na niya, hanggang sa makita niya ang isang folder na mas makapal kaysa sa iba. Personnel file. Gunido Alfaro, Chief Engineer. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, isang lumang 2x2 picture ang nakadikit. Isang lalaking mas bata, marahil mga nasa 40, na may seryosong mukha. Ngunit ang mga matang iyon, ang parehong matalas na titig, ang parehong panga na nagpapakita ng determinasyon. Walang duda, ito ang nakababatang bersyon ni Lolo Gunido. Habang pinoproseso niya ang lahat, kumatok si Elena at pumasok. May dalang isa pang manipis na folder. Ang folder na ito ay may markang confidential. Sir, sabi ni Elena, ipinatong ang folder sa kanyang mesa. Kasama po pala ito sa mga files ng project phase na yon. Hindi ko po sana isasama, pero dahil sinabi niyong lahat, anong laman nito? Tanong ni Soliman. Ang kanyang mata ay hindi humihiwalay sa larawan ni Gunido. Sir, ito po yung report ng aksidente sa construction site 22 years ago. Kasama po sa team ni Engineer Gunido ang namatay. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Soliman. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder
Binasa niya ang pamagat na nakasulat sa labas. Incident Report, Diana Ramos, Fatality, Site B, October 12. Ang petsa, ang pangalan, at ang pangalan ng team leader, lahat ay bumalik. Ang hangin sa loob ng opisina ni Soliman Makiling ay biglang nanlamig. Ang mga salita sa folder, Diana Ramos, Fatality, ay hindi lang tinta sa papel. Sila ay mga multo. Mga multong matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng pundasyon ng kanyang tagumpay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ang folder. Ang mga pahina ay lumana, naninilaw sa gilid. Ang bawat salita ay formal at teknikal. Ngunit sa likod ng mga ito, isang alaala ang nagsimulang mabuo. Isang eksenang pilit niyang kinalimutan. Soliman, hindi ligtas, git ni Gunido. Itinuturo ang isang scaffolding na basang-basa sa ulan. Kailangan nating itigil ang trabaho. The safety protocols are clear. Wala tayong panahon, Gunido. Sagot ng batang Soliman. Ang ambisyon ay nagniningas sa kanyang mga mata. We are behind schedule. Isang araw lang na pagkaantala ay milyon-milyon ang malulugi sa atin. I am the project head. My call stands. Ang buhay ng mga tao natin ang nakataya dito. I accept the risk. Napapikit si Soliman. Ang bigat ng kasalanang yon ay muling dumagan sa kanyang dibdib. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Dahil sa structural failure ng scaffolding dulot ng walang tigil na pag-ulan at pagmamadali sa construction. Ang biktima, si Engineer Diana Ramos, ay nagtamo ng fatal injuries. Agad na binawian ng buhay. Diana. Naalala niya ito, isang batang-batang engineer, napakatalino, masipag, laging may ngiti sa labi, isang single mother, may isang anak na lalaki, isang sanggol pa lang. Ang report ay nagpatuloy sa paglalarawan ng mga legal na kasunduan, isang malaking financial settlement sa pamilya ng biktima, isang non-disclosure agreement na pinirmahan ng lahat ng sangkot, kabilang na si Chief Engineer Gunido Alfaro na nag-resign ilang linggo matapos ang insidente. At pagkatapos, ang pinakamadilim na bahagi, ang bahaging hindi kailanman naisulat sa anumang opisyal na dokumento. Ang bahaging tanging siya at ang kanyang konsensya lang ang nakakaalam. Mas mabuti na to para sa kanya, sabi ni Soliman. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Mabibigyan niyo siya ng bagong pangalan, ng bagong buhay, malayo sa iskandalo, malayo sa lahat. Pero, hindi po namin kadugo, sabi ng babae. Turingan niyo siyang sarili ninyong anak, mariing sabi ni Soliman. Itinutulak ang sobre palapit sa kanila. At kalimutan niyo na ako. Kalimutan niyo na nag-usap tayo para sa kapakanan ng bata. Mula sa isang kuna sa sulok, isang mahinang yakap na iyak ng sanggol ang narinig. Hindi lumingon si Soliman. Hindi niya kayang harapin ang mukha ng batang lalaki na ang ina ay namatay dahil sa kanyang kapabayaan ng mapapagkahamam. Bumalik si Soliman sa kasalukuyan. Ang kanyang paghinga ay mabigat at hirap. Gunido, ang chief engineer na puno ng pagsisisi na biglang naglaho. Diana Ramos, ang inang namatay. Si Nagdiwa Ramos, ang batang may pambihirang kakayahan. Ang batang may apelyidong Ramos. Hindi maaari. Isang malaking koinsidensya lang. Ngunit ang pagdududa ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Mabilis niyang binuksan muli ang kanyang computer. Iprinograma niya ang CCTV footage sa kalahati ng screen. Sa kabilang kalahati, binuksan niya ang luma na scan na 2x2 picture mula sa personnel file ni Dena Ramos. Izinumin niya ang mukha ni Sinag. Pagkatapos, izinumin niya ang mukha ni Diana. Ang hugis ng panga, ang paraan ng pagkurba ng mga labi. At higit sa lahat, ang mga mata. Ang parehong mga mata na nagpapakita ng isang lumang kaluluwa,
Isang halo ng talino, kalungkutan, at isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa mundo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkadikit-dikit sa isang iglap na bumubuo ng isang imaheng napakasakit, napakalinaw. Ang batang nagligtas sa kanyang kumpanya, ang batang itinaboy at ipinahiya ng kanyang COO, ang batang itinuring niyang isang anino lang. Siya ang batang lalaki mula sa kuna. Siya ang anino ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Napasandal si Soliman sa kanyang upuan. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang katawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang report ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga pahina ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang marangyang opisina, isang salita lang ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng 22 taon ng pagsisisi at pagkabigla. Anak ko, ang araw ay mataas na, ngunit para kay Soliman makiling, ang oras ay huminto noong sandaling mabuo ang katotohanan sa kanyang isipan. Hindi siya gumalaw mula sa kanyang upuan sa loob ng isang oras. Nakatitig lang siya sa kawalan habang ang mga multo ng kahapon ay sumasayaw sa kanyang harapan. Anak ko, ang dalawang salitang iyon ay umuulit-ulit, hindi bilang isang pag-aangkin, kundi bilang isang hatol. Sa wakas, tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, na para bang ang bigat ng 22 taon ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Walang plano, walang estratehiya. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makita sila. Ngayon din, naglakad siya palabas ng kanyang opisina, nilagpasan ang kanyang nagtatakang sekretarya. Hindi siya sumakay sa kanyang private elevator. Naglakad siya sa mga pasilyo, bumaba sa mga hagdanan. Gusto niyang maramdaman ang bawat hakbang, ang bawat metro ng distansya sa pagitan niya at ng katotohanan. Natagpuan niya sila sa mismong lugar kung saan naganap ang lahat, sa main control room. Si Sinag ay nakaupo sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa console, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Kahit na para bang pinakikinggan pa rin ang tibok ng makinang kanyang binuhay. Si Lolo Gunido naman ay nakatayo sa tabi ng malaking bintana, tahimik na nakatingin sa dagat. Ang pagdating ni Soliman ay bumasag sa kanilang katahimikan. Tumayo si Sinag. Humarap si Lolo Gunido. Walang nagsalita sa simula. Ang tanging maririnig lang ay ang malusog na ugong ng turbine, isang paalala ng milagrong naganap, ilang oras lang ang nakalipas. Si Soliman ay hindi lumapit kay Sinag. Lumapit siya sa matanda. Gunido Alfaro, sabi niya, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pagkilala. Bahagyang tumango si Lolo Gunido. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tila matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Soliman, bakit? Iyon lang ang salitang kayang bigkasin ni Soliman. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lolo Gunido. Ang alin, Soliman, na pagkatapos kong piliting manahimik tungkol sa aksidente, hindi ako tinantanan ng aking konsensya? Na iniwan ko ang lahat para hanapin ang isang batang ipinamigay mo na parang isang bagay na walang halaga? Ang bawat salita ay isang sampal. Sinubukan kong hanapin ang mag-asawang binayaran mo. Patuloy ni Gunido, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero naglaho sila. Ang sabi ng mga kapitbahay, iniwan daw nila ang sanggol sa isang bahay ampunan matapos makuha ang pera. Inabot ako ng 2 taon, Soliman. 2 taon ng paghahanap sa bawat sulok ng Maynila. At nang makita ko siya, nakita ko sa kanyang mga mata ang ina niya. Nakita ko ang responsibilidad na tinalikuran mo. Si Sinag na nakatayo sa gilid ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mundo ay gumuho at muling nabuo sa bawat salitang kanyang naririnig. Ang mga kwento ni Lolo, ang larawan ng babaeng hindi niya maalala,
Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Kinuha ko siya. Pagtatapos ni Gunido, pinalaki ko siya sa abot ng aking makakaya. Itinuro ko sa kanya ang lahat ng alam ko tungkol sa mga makina dahil iyon ang tanging paraan para maiparamdam ko sa kanya ang koneksyon sa kanyang ina. At isinumpa ko sa sarili ko na hinding-hindi siya malalaman ng taong tumalikod sa kanya. Sa wakas, lumapit si Soliman. Ang kanyang anyo bilang isang makapangyarihang CEO ay tuluyan ng naglaho. Sa harap nila ngayon ay isang lalaking hubad. Sa lahat ng kanyang kapangyarihan, isang lalaking basag. Lumapit siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa kailanman nakita ng bata mula sa sinuman. Isang halo ng matinding pagsisisi, sakit, at isang desperadong pag-asam. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, at marahan itong ipinatong sa balikat ni Sinag. Ang tela ng lumang uniforme ng janitor ay parang apoy sa kanyang palad. Anak, patawad. Ang bulong na yon ay mas malakas pa sa ugong ng turbine. Ito ang salitang 22 taon niyang itinago. Ang salitang 22 taon na dapat sana'y sinabi niya. Hindi umiyak si Sinag. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Ang galit na dapat sana'y naramdaman niya ay wala doon. Ang tanging naroon ay isang malalim, nakabibinging bigat. Dahan-ahan siyang tumalikod mula sa lalaking nagsasabing siya ang kanyang ama. Humarap siya sa malaking bintana, pinagmasdan ng turbine na patuloy sa pag-ikot, sa pagbibigay ng liwanag at lakas. Isang simbolo ng isang bagay na inabandona, ngunit nagpatuloy pa ring umandar. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Isang tanong na hindi humihingi ng sagot, kundi ng isang kahapong hindi na maibabalik. Bakit ngayon lang? Ang tanong ni Sinag ay nanatiling walang sagot, nakabitin sa hangin na puno ng mga non-said na salita. Walang anumang paliwanag ang sapat. Walang halaga ng pera ang makakabura sa 22 taon ng pananahimik. Alam ito ni Soliman. Sa mga sumunod na araw, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa makiling tidal power. Ang balita tungkol sa pag-alis ni Dante Lagim ay mabilis na kumalat. Ang kanyang mga ari-arian ay na-freeze dahil sa mga kaso ng corporate sabotage na isinampa ni Soliman. Ang kanyang pangalan, na dating simbolo ng talino at ambisyon, ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil. Gumuho ang kanyang mundo, hindi sa isang malakas na pagsabog, kundi sa isang tahimik na pagguho ng tiwala at respeto, tulad ng isang istrukturang kinain ng kalawang mula sa loob. Isang hapon, ipinatawag ni Soliman si Sinag sa kanyang opisina. Ito ang unang pagkakataon na pumasok si Sinag doon hindi bilang isang janitor, kundi bilang anak. Ngunit ang salitang iyon ay tila banyaga pa rin sa kanilang dalawa. Ang opisina ay malawak at marangya. Ngunit ang tanging nakakuha ng pansin ni Sinag ay ang malaking bintana na tanawang buong pantalan, ang kanyang mundo. Sinag, nagsimula si Soliman. Ang kanyang boses ay may pag-aalinlangan. Inilatag niya sa ibabaw ng kanyang mesa ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ito ang lahat ng papeles. Inihahanda ko na ang paglipat ng kontrol ng kumpanya sa pangalan mo. Ikaw ang nararapat na tagapagmana ng lahat ng ito. Ito ang pamana mo. Tinitigan ni Sinag ang mga dokumento. Mga salitang hindi niya maintindihan, mga numerong walang kahulugan sa kanya. Nakita niya ang pangalan ng kumpanya, Makiling. Isang pangalang sumisimbolo sa kapangyarihan at yaman. Ngunit para sa kanya, ito rin ang pangalan ng lalaking tumalikod sa kanya. Dahan-dahan, umiling si Sinag. Hindi po ito ang pamana ko, sabi niya sa mahinang boses. Nagulat si Soliman. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang buhay ko. Ito ang lahat ng pinaghirapan ko para sana sa'yo.
Pinaghirapan niyo po ito para sa sarili ninyo. Diretsong sabi ni Sinag. Walang bahid ng galit, tanging katotohanan lamang. Ang pamana ko ay nasa mga kamay ko. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na may kalyo, may mga peklat mula sa init at matutulis na bakal. Ang pamana ko po ay ang itinuro sa akin ni Lolo Gunido. Ang kakayahang makinig sa mga bagay na hindi nagsasalita. Ang kakayahang ayusin ang mga bagay na sira. Kumuha siya ng isang pirasong papel mula sa mesa ni Soliman at isang lapis. Sa harap ng naguguluhang si Soliman, nagsimula siyang gumuhit. Hindi isang blueprint ng isang bagong turbine. Gumuhit siya ng isang maliit na gusali. Isang workshop, mga lamesang may mga gamit. At mga figura ng mga bata na nakapalibot sa isang makina. Sa pantalan, paliwanag niya, maraming mga bata na tulad ko. Mga anak ng mangingisda, ng kargador, ng mga trabahador. Marami sa kanila, hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Pero, matatalino sila, masisipag. Ang kailangan lang nila ay pagkakataon. Itinuro niya ang kanyang guhit. Ito po ang gusto kong gawin. Isang maliit na sentro kung saan maituturo ko sa kanila ang aking nalalaman. Isang lugar kung saan matututunan nilang gamitin ang kanilang mga kamay para bumuo, hindi para manira. Isang lugar kung saan ang kanilang dangal ay hindi masusukat sa dami ng kanilang pera, kundi sa kalidad ng kanilang gawa. Tinitigan ni Soliman ang simpleng guhit. Sa isang iglap, lahat ng kanyang mga stock certificate, mga financial report, at mga business plan ay nawalan ng kulay. Sa piraso ng papel na yon, nakita niya ang isang bagay na mas totoo, mas dalisay. Nakita niya ang diwa ni Diana, nakita niya ang puso ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Soliman. Isang nangiting hindi para sa mga investor o sa camera. Isang ngiting malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga mamahaling fountain pen, isang panulat na ginamit niya sa pagpirma ng bilyon-bilyong pisong kontrata. Inabot niya ito kay Sinag. Ituloy mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ako ang unang magiging investor mo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating abandonadong bodega sa gilid ng pantalan ng amihan na dating naging taguan ni Sinag at Lolo Gunido ay hindi na makilala. Ang mga kinakalawang na yero ay napalitan ng bagong bubong. Ang mga butas-butas na pader ay pininturahan ng kulay asul na kasinliwanag ng dagat. At sa harapan, isang simpleng arkong gawa sa kahoy ang may nakaukit na mga salita. Sentro ng kasanayang sinagdiwa. Sa loob, ang lugar ay puno ng buhay. Ang hangin ay amoy ng pinaghalong grasa, bagong putol na kahoy at ang kakaibang amoy ng kuryente mula sa mga soldering iron. Isang grupo ng mga kabataan, mga lalaki at babae na may edad mula 15 hanggang 20 ay abala sa kani-kanilang mga gawain. May nag-aaral mag-welding sa isang sulok. May nagkakalas ng isang lumang makina ng motorsiklo. May nag-aaral ng basic electronics. At sa gitna ng lahat, naroon si Sinag. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit ng isang tagapagmana. Nakasuot siya ng malinis na maong at isang simpleng t-shirt, ang kanyang uniforme bilang isang guro. Lumilibot siya sa bawat estudyante. Hindi nagdidikta, kundi nakikinig. Huwag mong pilitin, maranyang sabi, sa isang dalagitang hirap na hirap higpitan ng isang tornilyo. Hinawakan niya ang kamay nito. Pakinggan mo. Kapag tama ang pihit, sasabihin niya sa'yo. Kapag mali, lalaban siya. Ang mga makina. Nagsasabi sila ng totoo. Ngumiti ang dalagita at sinubukan muli. Mas dahan-dahan ngayon. Isang klik ang narinig. Nakuha ko, masaya niyang sabi. Sa isang sulok, sa kanyang paboritong tumba-tumba, nakaupo si Lolo Gunido. Hindi na siya nagkukumpuni. Ang kanyang trabaho ngayon ay magmasid.
Pinapanood niya ang kanyang apo at sa kanyang mga mata, makikita ang isang kapayapaan at kasiyahang hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Ang kanyang pamana ay hindi ang mga makinang inayos niya, kundi ang lalaking nagtuturo ngayon kung paano mag-ayos. Isang itim na kotse, hindi magarbo ngunit malinis, ang tahimik na huminto sa di kalayuan. Walang bodyguard na bumaba, walang driver na nagbukas ng pinto. Si Soliman Makiling, suot ang isang simpleng polo shirt at slacks, ang bumaba mula rito. Hindi siya pumasok sa loob. Sumandal lang siya sa kanyang kotse, pinapanood ang lahat mula sa malayo. Ito na ang kanyang naging ritual tuwing Sabado ng hapon. Isang tahimik na pagbisita, isang paraan ng pagiging parte ng mundo ng kanyang anak nang hindi nakakasagabal. Nakikita niya ang bawat ngiti, ang bawat tagumpay ng mga bata sa loob, at sa bawat pagkakataon, nararamdaman niya ang isang bagay na mas matimbang kaysa sakita ng kanyang kumpanya, ang paghilom. Maya-maya, lumabas si Sinag para kumuha ng tubig. Napansin niya si Soliman. Sa mga unang linggo, ang mga ganitong pagkikita ay puno ng awkward na katahimikan. Ngunit ngayon, mayroon ng isang komportableng espasyo sa pagitan nila. Lumapit si Sinag, may dalang dalawang baso ng tubig. Inabot niya ang isa kay Soliman. Gusto niyo po pumasok? Kinuha ni Soliman ang baso. Hindi na. Ayokong makagulo. Masaya na akong manood mula dito. Uminom siya ng tubig. Kumusta ang bagong generator na ipinadala ko? Maayos naman po, sagot ni Sinag. Medyo maingay lang. Parang may sinasabi tungkol sa alignment ng kanyang fan belt. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Soliman. Sasabihin ko sa mga engineer ko. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Tumingin sila pareho sa sentro. Pinapanood ang mga kabataang abala sa kanilang pag-aaral. Diana would have been proud of you, mahinang sabi ni Soliman. Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya ang pangalan ng ina ni Sinag sa harap nito. Hindi sumagot si Sinag, ngunit hindi rin siya umalis. Tinanggap niya ang mga salitang iyon. Ipinagmamalaki ka rin po niya sigurado, sabi ni Sinag pagkaraan. Dahil natuto na po kayong tumayo sa likod. Tumingin si Soliman sa kanyang anak. Nagulat at naantig. Tumango siya. Ang puwang sa pagitan nila ay unti-unti nang napupunan, hindi ng mga malalaking salita o mga mamahaling regalo, kundi ng mga maliliit na sandali ng pag-unawa. Bago umalis si Soliman, isa sa mga estudyante, ang dalagitang tinulungan ni Sinag kanina, ang lumapit sa kanila. Sir Sinag, sabi nito, may tanong po ako. Ano yon? Bakit po hindi na lang kayo ang naging CEO ng Makiling Power? Narinig po namin ang kwento. Niligtas niyo raw po ang buong kumpanya. Mas mayaman at mas madali po sana ang buhay niyo. Ngumiti si Sinag. Tumingin siya sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos, tumingin siya kay Soliman. Isang tingin ng pasasalamat. At sa wakas, ibinalik niya ang kanyang tingin sa dalagita. Handa nang ibigay ang sagot na magbibigay kahulugan sa lahat ng nangyari. Ang tanong ng dalagita ay nanatili sa hangin. Isang tanong na hindi lang para kay Sinag, kundi para sa lahat ng naroroon na nangarap ng mas magandang buhay. Ngumiti si Sinag, isang ngiting malinaw at payapa. Tumingin siya sa kanyang mga estudyante na ang mga muka ay puno ng pag-asa. Tumingin siya kay Soliman na ang muka ay puno ng pag-unawa. At sa wakas, ibinalik niya ang kanyang tingin sa dalagita. Ang paggawa ng magagandang makina ay isang magandang bagay, mahinahon niyang sabi. Nagbibigay ito ng kuryente, nagpapatakbo ng mga industriya, nagpapagaan ng ating buhay. Pero, patuloy niya, at sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa workshop ay tila huminto para makinig. Ang paghubog ng mabubuting tao na kayang gumawa at maghilom ng mga makina, iyon ang mas mahalaga. Itinuro niya ang dibdib ng dalagita dahil ang pinakamahalagang makina na kailangan nating alagaan, kumpunihin at palakasin
ay ang puso ng tao at hindi yan matututunan sa loob ng isang opisina ng CEO. Matututunan yan dito sa pamamagitan ng pagtutulungan, ng pagpasa ng kaalaman at ng pagbuo ng isang komunidad na may dangal sa kanilang mga kamay. Isang malalim na pag-unawa ang gumuhit sa mukha ng dalagita. Ang mga sagot ay hindi palaging tungkol sa yaman o kapangyarihan. Minsan, ito ay tungkol sa layunin. Ilang sandali pa, sa isang maliit na mesa sa labas ng sentro, magkatabing nakaupo sina Soliman Makiling at Lolo Gunido. Sa harap nila ay 2 tasa ng mainit na kape. Hindi na sila ang CEO at ang nasaktang empleyado. Hindi na sila ang 2 lalaking pinaghiwalay ng isang trahedya. Sila ay 2 lolo na tahimik na pinapanood ang kanilang pinakamamahal na apo. Hindi siya katulad mo, sabi ni Gunido, hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang simpleng katotohanan. Alam ko, sagot ni Soliman, isang ngangiti ang nasa kanyang mga labi. Mas mabuti siya sa akin. Tumango si Gunido. Kamukha siya ng kanyang ina. Sa mga salitang yon, ang huling hibla ng pait at sama ng loob ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang tahimik na pagtanggap at isang ibinahaging alaala. Ang araw ay dahan-dahang lumubog sa pantalan ng amihan. Ang mga huling sinag nito ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Si Sinag Diwa Ramos ay nakatayo sa gitna ng kanyang mga estudyante. Tinuturuan sila kung paano pakinggan ang hininga ng bakal. Sa kanyang likuran, ang sentro ng kasanayang kanyang itinayo ay puno ng buhay at pag-asa. Sa di kalayuan, ang dambuhalang planta ng Makiling Tidal Power ay patuloy na umiikot, isang tahimik na saksi sa lahat. Hindi siya naging CEO, hindi siya naging bilyonaryo, ngunit natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang lugar, ang kanyang tunay na pamana, ang dangal na minsang niyurakan at ipinagkait ay muling naibalik. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagbuo. Dahan-dahan, ngunit matatag. Dahan-dahan, ngunit panghabang buhay, tulad ng mga makinang minamahal niya. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Sinag Diwa at Soliman. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa mga pusong ating nahipo at sa mga buhay na ating nabago para sa mas mabuti. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbibigay buhay at inspirasyon sa aming mga likha. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang aral na inyong napulot sa kwento ni Sinag. At para po sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng dangal? Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwentong puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat makina ay kayang kumpunihin, ngunit ang pusong nagmamahal at nagpapatawad ang siyang tunay na nagpapailaw sa mundo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.